Mga alagad ni Digong. Eto. Alam mo, Ma'am Sean, palitan ang konstitusyon. Charter change, palitan. Bakit? Wala, bitay-bitay para lang sa mahihirap yan. Pag wala kang pera, nga ka. Pag mga mayayaman, kaya mong bayaran yung batas, hindi ka mabibitay. Palitan. Yun ang sagot. Tapos palitan lahat ng mga namumunong tamad. Patay tayong mahihirap yan sa bitay-bitay na yan. Kaya napagtanto-tanto ko kanina kung ano. Di ba? Napag-isip-isip ako. O ito tayo mga kababayan. Si Ruina Garma. Nako, nasa Pilipinas na po. Diyos ko. Susunod na nga ba si Harry Roque? Nako mga kababayan. Eto na. Eto, hindi to fake news ha. Mga kababayan, ito ang sasabihin ko sa inyo. Si Ruina Garma, nasa Pilipinas na. So, hindi nyo ba napansin mga kababayan, na mga alagad ni Duterte, unti-unti nang naaaresto or nahuhuli. Na-deport na, Ma'am Lili Tonini. Lutitsky pa daw, may shoutout po. Andito na mga kababayan, ipakita ko sa inyo may picture ako, na totoo po yan, na siya po'y nasa Pilipinas na na-deport na. Ayan po, Ma'am Alma, hello po. Ayan po, mga kababayan, si Ruina Garma, nasa Pilipinas na. So, unti-unti na. Kawawa yung anak ni Garma na iwan kaya. Naku, Maria Fipalisok, once kasi ma-deport, siguro lahat naman siguro sila. Ito na, mga kababayan, basahin ko lang at may video naman po nito. Ito po'y post po ng Pilipinas Today. So ito po, Ruina Garma, the former General Manager of the Philippine Charity Sweepstake Office from 2019 to 2022, landed at Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1 at 6:50 p.m. on Philippine Airlines Flight PR113 from Los Angeles, California. Philippine Airlines welcomes you to Manila, together with the crew, captain, and assistant pilot. Ruina Garma welcomes you to Manila. Ruina Garma is the General Manager of Philippine Charity Sweepstake Office from 2019 to 2022. Landed at Ninoy, the Philippine Airlines landed at Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1 at 6:50 p.m. Paalala lang po, ang Amerika at Pilipinas ay magkaiba po ang oras. Tayo po ay nandito na sa Pilipinas, nakalanding na, sakay sa eroplanong Philippine Airlines. Numero ng ating eroplano ay 113 PR. Philippine Airlines 113. Maraming salamat. Thanks for flying with us at Philippine Airlines. Ruina Garma, Philippine Airlines welcomes you to Manila, Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1. Di ba, mga kababayan? So, nako, mga DDS, sasabihin na naman ito ng mga DDS, kinidnap yan, kinidnap, putang ina nyo. Kinidnap na naman yan, mabuhay. Di ba? Mabuhay. Philippine Airlines. Ruina Garma welcomes you to Ninoy Aquino Terminal 1. Flight number PR113. Ay, Diyos ko mga kababayan. Eto na, mga kababayan. May ads lang Sunod na nga ba si Humbaroque? Ayan, Ma'am Delia, Pabalik na sa Pilipinas. ayan, Ma'am Delia Rosario ng Zerisa Force. Ito po, Sir Lito Braga. Ito po. Ito. Nakabalik na sa Pilipinas ang dating police official at dating PCO General Manager na si Ruina Garma. Magugutang humiling ng asylum si Garma matapos isiwalat ang mga umano'y pang-aabuso sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Nako! Sinabi sa DZMM ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na dumating si Garma sa Pilipinas pasado alas 6 kagabi mula Los Angeles, California, pero inaalam pa ang mga karagdagang detalye. Matatandang umalis sa Pilipinas si Garma kasama ang kanyang anak noong Nobyembre pero
Nahuli ng US Immigration sa San Francisco dahil sa kinanselang visa. Nako! Nang sinampahan ng reklamong murder at frustrated murder si Garma, kaugnay sa pagkamatay ni PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Nako! Dumating po siya at around 6:05 ng gabi ng Los Angeles. So, meron siyang acting the US, but her return to the Philippines not yet clear. Kinukuha pa po natin yung mga detalye niyan. Kita nyo mga kababayan ha? Sa DCMM, Radyo Publiko, Garma, Philippine Airlines, mabuhay, welcomes you to Manila. Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 with a Philippine Airlines flight number PR113. Ayan na mga kababayan, yung 13 kabit ni Digong, 12 na lang. Yung isa, nakulong na. Yung isa, na-deport na. Mga DDS, how are you? Diba? Mabuhay. May umalis, may bumabalik. Mabuhay. Ay, Diyos ko, mga kababayan, yan nga ang sinasabi ko sa inyo eh. Tignan ninyo, ha? Unti-unti na. Nais ko lang pong ipaalam sa inyo, mga kababayan. Unti-unti na nahuhuli, unti-unti nang naaresto ang mga alagad ni Digongyo. Una si Kibuloy, sumunod si Digong, nandito na si Garma. Tumakbo man si Roque, may paparating na mga warrant of arrest kay Bato, kay Bongo, at kay Sara. At ayon nga kay Senadora Amy Marcos na dati daw nasa ilalim ng listahan si Vice President Sara Duterte, ngunit nag-iba na daw ang ihip ng hangin at nag-iba ang timpla ng ICC, naging top priority na daw si Sara sa listahan na aarestuhin ng ICC. Good luck! Ito na naman, sasabihin ko na naman sa inyo mga kababayan. Ito na naman sasabihin ko sa inyo. Baka mag-react na naman yung mga DDS dyan at sabihin na naman nilang kinidnap si Garma. Putang ina nyo talaga. Diba? Diyos ko po. Sasabihin na naman, kinidnap si Garma. Grabe na talaga ang ating bansa. Wala nang pinipili. Kahit may posisyon ka sa gobyerno, kung hindi ka ipapatay, ipapaaresto. Hindi ka naman papatay no ipapaaresto kung wala kang ginawang gulo. Nako, eto na mga kababayan. Ano kaya inaantay ko na may mga DDS vlogger, no? Na magkomento pagdating dito. Wala akong napanood. Yung mga vlogger na gumagawa ng fake news. Meron pa nga akong nakitang vlogger na kaibigan ko din na nakabase sa Hong Kong. Si Jojo de Guzman. Nagpakalat na naman ng fake news. Alam mo ang pinakalat niya? Si General Torre daw ay papalit kay Boying Rimulya bilang DOJ Secretary. Ngayon mga kababayan, siya po'y na-fact check ng Rappler. Wala pong anunsyo ang Department of Justice na ipapalit kay Boying Rimulya si Torre. Naku po mga kababayan, isisingit ko lang ito. Inaantay ko mga kababayan na ibabalita ito ng mga DDS vlogger itong pagka-aresto kay Garma. Pero mga kababayan, wala po akong nakitang nag-react dito. Ito na mga kababayan. Vlog ni Jojo de Guzman na merong 7:59 minutes. Finak-check po ng Rappler, mga kababayan. Kita nyo kung gaano ka fake news itong mga DDS. Kaibigan ko po ito mga kababayan, hindi ko din po alam kung bakit naging fake news ito. Noon pa naman. Hindi ko naman itanggihan. Kita ninyo, si Torre daw will be next DOJ Secretary. Paano nangyari? Kita ninyo, na fact check siya. Hindi naman abogado si General Torre. Bakit mo ilagay dyan sa DOJ? Na-fact check siya ng Rappler. Ito po'y mula sa Rappler News. At ang sabi dito, Torre has not been named the new Justice Secretary. Rimulya remains the DOJ Chief as seen to be the Department official website.
no official announcement from the DOJ or Malacanang support the claim that Torre has taken over the post. Under the Article 7, Section 16 of the 1987 Philippine Constitution, cabinet members such as the Justice Secretary must be appointed by the President and confirmed by the Commission on Appointments. Kita ninyo, ganyan po ka-fake news ang mga DDS. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, kapag may balita kayong nakita na fake news, DDS yan. Ba po, nakakahiya? Hindi ko naman may tangging mga kaibigan ko yan. Pero sa ngayon, inaamin ko pong fake news po talaga yan. Kita ninyo? Noon pa yan. Kay Francis Leo Marcos pa lang nakasuporta yung mga yan. Mga fake news na talaga yan. Dati nga pag nag-content ako kay Francis Leo Marcos, tinatawag kong mukhang kabayo sa FLM, galit na galit sila sa akin. Saan kayo nakakita na may hitsura si Francis Leo Marcos? Saan ka nakakita na may anak si Apo Lakay na mukhang kabayo? Noon pa yan. Diyos ko, kaibigan ko man yan, hindi ko may tanggi na, meet ko na personal yan sa Hong Kong eh. Napaka-fake news. Tignan ninyo. Kita ninyo? Yung vlog ni Jojo de Guzman? Gagawin bang DOJ Secretary si Torre? Saan ka nakakita DOJ Secretary? Yung PNP chief naging DOJ Secretary maliban lang kung abogado si Torre. Diba? Sino bang hindi nakakilala kay Jojo de Guzman? Kita ninyo? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, unti-unti na na kumakalas at naaaresto ang mga alagad ni Digongyo. Di ba? Ma'am Norma Dilantar. Mega love shoutout si Ralph. Mega love shoutout. Si Royena Garma. Nasa Pilipinas na. Royena Garma welcomes you to Manila. Mabuhay! Philippine Airlines. Flight number PR113 at 6:05 in the evening. Si Royena Garma ay dating PCSO, General, correct me if I'm wrong, manager ba? Nakalimutan ko, na meron pong inilabas yung katiwalian ni Digong sa war on drugs noon. At ngaya nga po mga kababayan, gusto po itong mag-apply ng asylum sa Amerika, ngunit ni-reject. So mga kababayan, tanong ko lang, si Harry Roque na ba ang susunod? Naku mga kababayan, napanood ko naman yung live ni Harry Roque, umiiyak-iyak siya, sabi niya. Alam niyo mga minamahal ko, hindi lang basta vlog ang ating pag-uusapan ngayon. Ang araw pong ito ay pang isang taon ko pong paglalayas. Sabi ni Harry Roque, umiiyak, namumula ang mata. Hindi lang po basta-bastang vlog ang pag-uusapan natin ngayon. Napaka-importante po nito sa buhay ko. Bakit? Yung araw na ito ay hindi lang po basta araw. Ito po ang pang isang taon kong anibersaryo ng aking paglalayas. Di ba? Sino bang nag-utos sa'yo maglayas ka tapos magdadrama-drama ka dyan? Sa mga kababayan, hindi lang basta-bastang vlog ito. Ngayon po, hindi lang din po basta-bastang araw ito. Septyembre 5. Ano ba yun? Septyembre 5 ba yung sabi niya? Septyembre 5. Ito po yung mga araw na isang taon ko po na anibersaryo sa paglalayas. 1 year anniversary ng paglalayas niya at pagtatago. Hindi po ito basta-basta. Isang taon na din po akong nawalay sa aking pamilya. Diyos ko po, Lane Manuel, hello po. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ayan na, mga DDS, si Garma, deport na. Baka ipakalat na naman ninyo ngayon. Diba? Kinidnap na naman si Garma. Diyos ko, Mama Aiko-chan, hello po. Baka sasabihin na lang itong mga DDS vlogger, na si Garma, kinidnap na naman ni Marcos. Putang inang yan. Dineport po siya. Gusto ko lang pong i-clarify. Si Garma po ay nireject po ang kanyang asylum sa Amerika. Bakit? Mahirap nga kumuha ng visa dyan, mag-asylum ka pa. Ang katunayan po mga kababayan, nireject. So, gusto po kasing tumakas. Tinatakasan po niya sana ang batas sa Pilipinas. Ngunit,
Sapagkat bagamat di umano, mga kababayan, hindi po sinuwerte si Garma. Si Garma po ay nakarma, na-deport. Ayun, nandyan na siya sa Pilipinas. Nga sasabihin na naman to ng mga DDS, kasalanan na naman ni Marcos yan. Bek Malaluan, may love shoutout po. So yun lang po mga kababayan. Ito yung sunod, mga kababayan. Nako, speaking of katiwalian, mga kababayan, ano na naman yan, Ken? Dito tayo kay Diskaya. Sport TV. Ayan, Sir Ken, kapalit yan ni Kibuloy. Sasabihin na naman nila yan. Garma deport, kapalit ulo nga daw. Una, ang sabi nila, para daw hindi makulong si Lisa, si Kibuloy ang ibigay, si Lisa ang pauwiin. Paano yan ngayon, mga kababayan? Si Garma ang pinauwi, si Kibuloy ang ihatid. So ano yung palit ulo? Ano yung palit ulo? Ganyan na naman ang ipapakalat ng mga DDS, palit ulo daw. Alam mo naman yung mga DDS, ang gagaling gumawa ng kwento. Tignan mo nga si Ka Eric, si Jeffrey Celes, yung kasama ni Badoy na kinasuhan ni Otong Araulio. Anong sabi niya? No any single Filipino na pinatay ng Chinese. Never daw ang China na nakop sa Pilipinas. Putang ina, baka nakalimutan mo si Limahong. Ilang Pilipino ang napatay ni Limahong? Paano niya sakupin ang Manila Bay na hindi naman niya nasakop? Bakit? Kasi hindi niya kinaya ang puwersa ni Galo na isang bayani na mandirigma, na kamag-anak ni Lapu-Lapu, ni Rahal Lakandula at Sulaiman, na lolo sa lolo ni Princess Orduha, si Galo. Tapos sasabihin ni Jeffrey Ceres, ni isang Pilipino walang pinatay ang China. Tangina mo, kalaki ng ulo mo. Pumunta ka ulit sa bundok, mag-NPA ka. Pakasinungaling mo. Ito yung sunod, mga kababayan.